Games. Hi guys, welcome back sa ating reinforced concrete design series. So, for this video, ang pag-uusapan naman natin dito is yung shear in beams. Okay, so tapos na tayo sa flexural, di ba? Sa single reinforced and double reinforced. So, beams pa rin tayo, pero this time, sa shear na. Okay, so di-design na natin siya with respect to shear. Okay? Now, pagbabasehan natin dito ang code, syempre, NSCP 2015 pa rin. Okay? So, ang shear dito, actually, ang concept ng pagdidesign dito sa shear, sobrang simple lang yan. Actually, para sa akin, sa lahat ng topic ng reinforced concrete design, para sa akin, itong shear yung pinakamadali. Kasi, as in, sobrang simple lang niya kapag dating sa beams, no? Meron ka lang susundan na, actually, formula lang yung kailangan mo sundan dito. Okay? And if, na-prod mo yung foundation, for sure, mas madadali ka rin dito kasi may konting mayroon siyang may pagka similar do sa foundation natin. Okay? So yan, ito. So imagine muna natin ano ba nangyayari kapag meron tayong shear, no? So ito yung support natin sa yan, to column. Sabihin natin ito yung beam, no? So ang shear, guys, nangyayari yan pag ganyan, okay? Kapag nag-fail ang beam sa shear, nagka-crack siya, malapit dun sa support. Okay? Kasi dyan malakas yung shear. Okay? Ngayon, di ba, actually, napag-aralan din natin to. Yung sabi ko nga sa foundation design, di ba? Nagpo-propagate yung crack mula dun sa face nung column, di ba? Ganon din sa beam, mula sa face ng column, nung support. Tapos, magta-travel yan at a distance of D, or depth. No? So, katulad lang talaga ng footing, no? And, again, tulad ng sinabi natin sa footing, ang propagation niyan 45 degrees. Okay? So, kaya ang distance nun is depth, no? Kasi 45 degrees to. Pag 45 degrees, ang lalim na to, depth. So, ang haba nun, depth din. Okay? So, yun ang pinaka-concept ng shear. Okay? So, pagdating dito, ang principle natin, ganyan pa rin. Yung applied shear natin or yung ultimate shear natin, dapat mas mababa siya or equal dun sa design na shear capacity natin or yung phi-VN. Okay? Again, yung phi, yung reduction factor natin, which is 0.75 pagdating sa shear, okay? So, nung sa moment, sa beam natin, di ba, nagre-range yan from 0.65 to 0.9. Pero, most of the time, 0.9 yung ginagamit natin kasi dinidesign natin siya as a tension control, di ba? Dito, guys, sa shear, 0.75 tayo fixed, okay? Ang VN, yun yung nominal shear. Ngayon, guys, di ba sa footing, ang VN natin, VC lang siya, yung shear capacity ng concrete. Pagdating dito sa beam, dalawa. Ang VN natin is made up of shear capacity ng concrete and shear capacity ng stirrups. Okay? So, VS. Stirrups. Yung S dyan stands for stirrups. So, kaya tayo nagpo-provide ng stirrups sa beam, no? Yun yung pinaka-purpose ng stirrups. Mag-resist ng shear. Okay? Ngayon, ito ang formula natin for capacity ng concrete. Ito, alam nyo to. Itong 0.17, guys, yan yung multiplier natin sa one-way failure dun sa footing natin or yung wide beam shear na tinatawag natin. Mas alam nyo yan bilang 1/6. So, 1/6 lang din yan. Pero according kasi sa code, NSCP 2015, 0.17 na yung ginagamit. Ayan, no? Pero siya lang din yan. Sinimplify lang nila. 0.16666. Ginawa nila, 0.17 na lang. Okay? Pero yan din yun. No? And then, ano yung lambda? Ang lambda, multiplier lang din yan. Madalas binibigay yan sa problem. So, ang lambda, multiplier yan para dun sa weight ng concrete na ginamit. Kung normal weight, light weight, or ano ba ibang klaseng concrete. Basta yung mga ganun, no? Pero most commonly kapag normal weight yung concrete, ang value ng lambda, automatically equal to 1 lang yan. Pag walang binanggit sa problem, 1.0 lang. Okay? 1. And then again, square root of FC prime, and then multiplied by area, BWD. Ano tong area na to? Yan yung area na nag-crack. Ito, kapag nag-break yan dito. Ito, D yan, di ba? Yun yung BW, yung width ng beam. So, parang one-way shear lang talaga siya din sa footing. Okay? And, again, kung papansin nyo, ano lang yan? Stress. Ito yung stress na part. Yung stress. 0.17 lambda square root of FC prime. Yan yung allowable stress ng concrete sa shear. Ito, area. Okay? So, stress times area equals force. Yung force ng concrete sa shear. Okay? Ano naman yung VS? VS, yun yung shear natin na inaambag ng stirrups. Okay? So, again, ano lang ulit yan? Stress times area. Okay?
Ito yung stress, FYV. FYV na siya, hindi na, yan yung allow yield stress nung transverse reinforcement natin, no? Minsan kasi pag nagde-design ng beam, yung lakas ng longitudinal bar, yung main bar natin, yung yield stress niya, yung FY, minsan mas mataas compared sa FY na ginagamit pang stirrups, no? Minsan yung bakal na pang longitudinal bar, sabihin natin nasa 400 MPa. Tapos yung gagamitin na grade ng bakal para sa stirrups nasa 250 lang, 245 ganun. So minsan pwede yun, nag-iiba, no? So syempre dito dahil yung stirrups yung magre-resist, ang gagamitin mong FY syempre yung FY ng stirrups. Kaya FY V. V stands for transverse reinforcement o yung shear reinforcement natin. Okay? Multiplied by yung area, again, area ng shear reinforcement natin. Okay? And then, ano itong D over S? Okay? Yung D over S, guys, yan lang yung bilang nung, yung bilang yan nung bakal na, yung stirrups, bilang yan nung stirrups natin na nandun sa crack na yun, within that crack. Okay? Mamaya, papakita ko yan, ba't nangyayari yan, okay? And then yung sin alpha plus cosine alpha, guys, ano lang yan? To take into consideration yung inclination ng stirrups. Minsan kasi, theoretically, mas maganda kung ang stirrups mo naka-incline. Kasi pag naka-incline siya, mas malakas yung resistance niya mas malakas yung nabibigay niyang shear force, no? Pero in actual kasi, mahirap i-incline, itabingi yung stirrups, no? So, kadalasan na makikita mong stirrups, naka-straight lang, nakatayo. So, kapag nakatayo yun, ang angle nun with the horizontal is 90 degrees. Mamaya papakita ko rin para ma-imagine, no? Kapag 90 degrees pareho yan, guys, mag-equal lang sa 1. So, try natin, no? Pakita natin. Sin 90 plus cosine 90. Equal lang sa 1. Okay? So, yun yung reason kung bakit madalas ang nakikita yung formula, di ba? Ito lang. Wala na to. Actually, ito kasi ang totoong buong formula. Nagkakataon lang na hindi nyo na nakikita ito kasi madalas 1 lang yan. Okay? Pero in reality, yan talaga yung formula. Okay? And then, ayan, para mas ma-imagine natin, tignan natin yung cross-sectional area, yung cross-section ng isang beam, no? Ito, meron kang beam, longitudinal bars, and yung stirrups. Ito yung stirrups, yung nakapalibot sa kanya. Okay? Ito ang mga dimensions natin. Sabihin natin ito, meron kang VU na applied. Di ba, sabi natin yung VU, yun ang galing sa applied loads natin, no? Yun yung kapag hinati mo yung beam, yung lumabas na shear dyan, yun yung VU. Okay? And again, guys, ultimate shear yan. So, factored loads yan, nagdi-design tayo so factored loads yung ginagamit. Then, ito yung mga dimension natin. Base, or yung BW, yan yun, no? Width ng base. And then, yung depth. Again, guys, ang depth, mula yan doon sa extreme compression fiber, papunta doon sa centroid ng bakal. Hindi kasama tong part na to, Again, ang part na to, ang purpose na lang nyo talaga is pang cover, no? Concrete cover. So, nile-neglect na natin yan, no? So, hanggang dito lang tayo lagi sa depth. Okay? So, yan. Ngayon, paano naman kung pataas yung shear? Ang depth mo mula dito hanggang dun. Okay? So, kabaliktaran na to. Okay? Sana imagine nyo yun, no? And then, itong dalawa, yan yung area ng shear natin. Yan yung AV. AV yan, Hindi AC. Hindi AS. Nagkamali ako. Sorry. AV. Yan ay AV. Okay? Yan yung AV natin, no? So, depende yan, guys, sa design, sa design ng shear. Minsan, kaya, kunyari, halimbawa dito, paikot yung stirrups. Kapag nag-crack yung beam, pag nag-crack siya pa ganun, ang tatamaan, dalawa. Ayan, 1, 2. Dalawang area ng stirrups. So, yung area mo, yung AV mo dito is, magiging equal yan sa pi r squared, yung area ng isang bakal, times 2. Yun yung AV pa lang. Okay? Kasi dalawa yung tinamaan, no? So, ganun yung analysis doon. Okay? 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 So, ito, tignan natin side view, no? Side view. Ito yung part na yan, no? Ito yung side view na yan, no? Nag-crack yan pag ganyan, no? Tama? Nag-crack yan pag ganyan. Ito yung depth. Ito yung depth, no? Kasi, ang lalim na to, D, diba? Depth. 45 degrees yan. So, yung layo din ng crack, yung tinravel ng crack, depth din. Tama? Kasi 45 degrees yan. Depth, no? Ano ang S? S is yung spacing. Spacing ng bawat stirrups, okay?
So, para makuha mo yung spacing ng bawat stirrups, yung idea dito, kaya tayo nag-D over S. Itong D, divide mo sa spacing, ano makukuha mo? Yung number of stirrups. Okay? So, ibig sabihin lang kasi nun, guys, di ba ang formula natin? Stress times area times kung ilan yung stirrups yung kailangan mo. Yun ang idea din, no? So, yun na yun. Ano lang talaga to? Bilang nung stirrups na tinamaan nung crack. Okay? Kaya siya meron tayong D over S. Okay? Alright. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga code, no? And again, guys, yung alpha dyan, yung angle nung stirrups natin with respect to sa horizontal. So, dito, sa example natin, puro 90 degrees lang. Minsan kasi yung stirrups, pwede siyang maging pa ganyan. No? Pero, yun, madalang gawin sa ano yun sa actual, no? Nung OGT namin, nakakita ako ng ganyan. So, yun. Minsan, ginagawa siya. Pero kadalasan, ito makikita mo in public. No? Okay, anyway. Pag-usapan naman natin yung, ito, for circular sections, karagdagang info lang to. Minsan kasi, ngayon baka magtataka kayo, ba't beam, shear in beams, tas circular section? Meron ba tayong circular na beam? Actually, minsan kasi, ang column natin circular, di ba? Kapag mga column kasi guys, meron din tayong shear, no? Meron din tayong shear in columns, pero pag, for another video na yon, same lahat yan, same lahat. Ito lang magbabago. Dahil wala kang B doon, tsaka D, wala kang base, tsaka depth. Hindi naman rectangular yung circular eh. Meron ka doon diameter. Yung B, gagawin mong diameter, yung depth, gagawin mong 8.8 ng diameter. And then, again, same procedure na lahat. Okay? Pinalitan lang natin yung value ng variables. Okay? And then, same lang ulit yan. Okay? So, yun yung idea doon, no? Ngayon, guys, proceed na tayo sa mga limits natin according sa code. Okay? So, when it comes to the limit, nung meron tayong tinatawag na, syempre, sa beam natin, di ba? Meron tayong minimum area ng steel. Dito rin, meron tayong minimum area ng stirrups natin, no? So, dalawa choice mo. Ito lang yung formula. Tandaan lang natin yan. 0.62 square root of FC prime times BWS over FYV. FYV, again, yun yung grade nung stirrups mo, no? And yung isa, 0.35 BWS over FYV. Ang S, guys, is spacing, ha? Okay. BW yung width ng base. And again, guys, yan. Pili ka lang dyan, ano yung mas malaki. Yun yung limit mo sa pagiging minimum. Okay? Ngayon, guys, meron sinabi yung code. Pero kasi, may mga time, kunwari, sinol mo tong VU. And then, sinol mo tong VC. Kasi, ang idea dito, di ba? Ang VU, paghahati, ang magre-resist sa kanya, VVN. Ang VN, pagtutulungan siya nung shear ng concrete, yung capacity ng concrete, and yung capacity ng stirrups. Ngayon guys, may mga time na yung capacity pa lang ng concrete malakas na. Theoretically speaking, hindi mo na kailangan mag-provide ng stirrups kasi yung capacity pa lang ng concrete enough na para i-resist yung naka-apply na shear. So ngayon yung code, nagbigay siya ng limit, no? Hindi kasi pwedeng mag-design ka ng beam walang stirrups, no? Sabi niya, magbigay ka pa rin. Kaya meron tayong minimum area ng stirrups, no? Magbigay ka pa rin ng area. And usually, yung minimum area ng stirrups, nire-require na yan kapag ang VU mo, mas mataas na sa 50% ng VVC. Okay? So, yun na. Yun ang pinaka-idea din. No? Mag-provide ka na ng VU kapag, mag-provide ka na ng minimum area ng stirrups kapag naka-apply mong shear, tumaas na sa 50% ng VVC. Okay? Shear capacity ng concrete. Alright? Okay? And then, meron din tayong limit natin sa spacing, guys. Ito. Ito yung limit natin sa spacing, okay? So, ang maximum spacing natin, guys, meron tayong dalawang condition, dalawang region, no? I-check mo muna kung yung kailangan mong shear sa stirrups is less than sa value na to. Ano mapapansin nyo dito? Kaysa tandaan nyo to, guys. Ano to? Yan ay twice lang nung VC natin, no? Paano natin nasabing times 2 lang yan? Itong 0.17, ginawa lang yan 0.33. Kung papansinin nyo, guys, sa calculator, almost ano yan? 0.17 times 2. 0.34. Okay? Pero kung ginawa sana natin 1 over 6 yan, and then times 2 natin. Ayun eh, 0.33, di ba?
Kasi originally, ang 0.17 ang galing yan sa 1/6, di ba? So, yun guys. Para kung ayaw mo tandaan to, tandaan mo na lang to as twice nung VC. No? So, sabi niya dito, kapag daw yung kailangan na shear ng stirrups mo is mas mababa pa or equal dun sa twice ng VC. Ito yung maximum limit mo sa spacing. D over 2 or 600. Yan yung maximum spacing ng stirrups mo. Kapag naman daw, ang VS mo is between twice ng VC at 4 times ng VC. Ito, 4 times ng 0.66. Try nyo din yan. 1/6 times 4 nyo, 0.66 yun. So, either twice ng VC and 4 times ng VC. Ang maximum spacing ng stirrups mo ito. Okay? Kanong napansin nyo dito, guys? Ito ang limit mo, 600. Ito, limit mo, 300. Lumiit ka, di ba? Kung mapapansin nyo, ang idea dun, guys, sa nyo. Kapag ang VS mo medyo mahina, yung bubuhati ng VS mo medyo hindi naman ganun kalaki kasi mas mababa siya dun sa twice ng VC, tama? Medyo mababa siya in compared dito sa pangalawang criteria. Ang spacing mo pwede kang umabot ng 600. So ang idea dun, guys, maluwag. Pwedeng maluwag yung spacing. Medyo maluwag yung limit mo, yung maximum spacing mo, okay, maluwag. Bakit maluwag? Kasi ano ba mangyayari kapag niluwagan mo tong spacing na to? Kapag niluwagan mo yan, mababawasan yung pwede mong ikabit na stirrups within this region. Kapag nabawasan yung stirrups na pwede mong ilagay, liliit yung VS. Which makes sense kasi maliit lang yung VS na kailangan mo. Tama? Yun yung idea doon. Pansinin nyo to, kapag ang VS mo lumampas dito, pero hindi pwede lumampas dito sa 4 times ng VC. Pero tumaas yung value ng VS. Ano yung maximum limit na ng spacing mo? Bumaba. Ano ibig sabihin nun? Kasi guys, yung VS mo, mas malaki yung kailangan niyang i-produce na shear. Para mas lumaki yun, kailangan mong sikipan yung spacing. Kasi pag sinikapan mo yung spacing, mas marami kang malalagay na stirrups. Pag mas marami kang malagay na stirrups, mas tataas yung area ng stirrups. Pag mas tumaas yung area ng stirrups, mas tataas yung value ng shear ng stirrups. Gets? Which makes total sense, di ba? Kasi tumaas yung value ng VS, it follows na dapat mas mataas yung kailangan mong area ng stirrups. Tama? Yun yung idea dun. Ngayon guys, baka nagtataka kayo, paano kapag yung VS ko lumampas dito? Doon sa 4 times ng VC. Ang conclusion dun, mali yung design ng beam mo. Hindi naman siya mali, pero kailangan mong palitan. Okay? Ibig sabihin nun, na-reach mo na yung limit mo sa area ng stirrups. Ibig sabihin nun, masyadong maliit yung binibigay na capacity ng shear ng concrete mo to the point na ang kailangan buhati ng stirrups mo is ganito na kalaki. So, ang recommendation dun, guys, ang sabi ng code, kapag ganun na nangyari, masyadong mahina yung binibigay na shear ng capacity ng concrete mo compared dun sa binibigay na shear ng stirrups mo, ang kailangan mo gawin dun, lakihan mo yung size ng beam mo. Okay? Yung concrete. Ang concrete capacity na yung mag-a-adjust. Okay? Kasi nasagad mo na yung kayang ibigay ng stirrups Hanggang dito lang tayo Yung VS hanggang dito lang yung pwede maging value. Okay? So, kailangan mo nang lakihan yung mismong beam. No? Wala na dun sa stirrups yung problema. Nandun na sa mismong size ng beam. Okay? Alright. Medyo nakaka-overwhelm siya at first, pero pag tinry natin mag-solve ng problem, for sure magigets yan. No? So, again, yun lang muna for this video. Yan ang pinaka-concept. I think yan ang pinaka-kailangan nating tandaan. And again, guys, thank you for watching. See you sa next video. Bye-bye.